Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga kababayan, Diyos ko po, paktay na sinimulan na ng taong bayan. KOJC members nanindigan. President Marcos walang magawa. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Pero bago po natin simulan pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito mga kababayan, may i-share lang po ako sa inyo. Kasi itong Philippine National Police, mga ka-review natin, ay meron na namang inilabas na pahayag. Itong sabi po nila, PNP to file charges, kakasuhan or magpa-file nga sila ng charges versus individuals who help Kibuloy. Yan mga kababayan. Ito po ang balita, mga kababayan, mula po sa News 5, 15 hours ago. Nako. Obstruction of justice is serious offense. Yan And those who aided in shading Kibuloy from law enforcement will be charged accordingly. The law is clear. No one is above it. Nako. And those who help Kibuloy will be held accountable. O naman. Siyempre yan po ang sabi ni PNP Chief Romel Marbel. Pero teka lang mga kababayan, parang hindi ba kayo one-sided? Nagtatanong lang po mga kababayan kasi sinasabi po nila no one is above the law. Tama naman, no one is above the law. Dapat, But tingnan po natin kung yan bang no one is above the law is for everyone, Para ba sa lahat ang no one is above the law? Kasi mga kababayan, nung panahon po na naaresto yung anak ni SOG Boying Rimulya, ay nasaan po ang no one is above the law na sinasabi ninyo? Naaresto sa salang, di ba? Pero pinalaya Pinalaya po mga kababayan. Kaya itong sinasabing no one is above the law, parang hindi nakapanipaniwala sa panahon ngayon. Ito ay para lang siguro sa mga mahihirap. No one is above the law. Pero pag ikaw po, for example, apo, anak, or manugang, or ano pa man ng isang mataas na opisyal ng ating bansa, like for example, yung sa DOJ secretary ka, di ba? O anak mo nahulihan ng illegal na droga. Nasaan po yung fairness, Para sa lahat na no one is above the law. Kaya wag na po tayong magpapaloko mga kababayan sa no one is above the law. There is always above the law. At alam po natin kung sino-sino yan. Halata naman. Halata naman na meron talagang above the law. Well, anyway, mga karibin natin, balikan po natin sinasabi nilang itong file charges, Hindi lang po PNP, mga kababayan, hindi lang po sa PNP natin unang narinig itong to file charges against individuals who harbored Kibuloy during the pag-aresto, mga kababayan. Narinig na rin po natin yan sa ilang mga taga-kongreso. And I think isa po dyan yung si Representative Chua ng Manila District. Nakalimutan ko lang anong district yan. Basta sinabi niya po, ganito rin Pinangalanan pa nga dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte sa pagtulong sa pagtatago ni Pastor Kibuloy. Ibig sabihin mga kabayan, they are on parehas lang po sila ng
path, no, na dinadaanan ni mga kongresista, itong PNP. Oh. Isa lang po yung tinutukoy nila at ang mga Duterte po yan. Kaya nga po napapaisip tayo mga kabayan, maybe or maybe not, no? Itong pagkakahuli kay Pastor Kibuloy or panggugulo nila dyan sa KOJC, ang target talaga ay hindi po si Pastor Kibuloy. Ha? Ang target siguro dito ay si mga Duterte. Diba? Kasi isipin mo lahat ng resources ng government ngayon, ang pinag-uusapan, Duterte. Senado, Kongreso, no? Mga local government, napanig sa kanila. Oh, kahit hindi local, mainstream media. 'Di ba? Lahat na po pinag-uusapan ng mga Duterte. Kaya this is very obvious na bakit hindi mo na lang pangalanan General Marbel, 'di ba? Sabihin mo na lang na magpa-file po kami ng charges against harboring 'di ba? The enemy of the state. Sa mga Duterte, magpa-file po kami. Yun na lang, para diretsahan na. Hindi na yung parang may mystery box pa. Gusto mo, kami pa ang humula. Klarong-klaro naman, di ba? Well, anyway mga kababayan, eto na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat, hindi na papayag na tatapak-tapakan ng karapatan ng bawat mamamayan ipaglalaban ang hustisya sa bayang Sinilangan matapos rin babala ng maraming KOJC member na kapag hindi tinigilan ng pulis ang panglulupig sa kanilang karapatan, mapipilitan silang magwelga kasama kanilang buong angkan. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, matatandaan kamakailan lamang na nagsimula na ang People Power Revolution sa Davao City kung saan tinatayang daan-daang libong residente na ang nasabing lungsod ang lumabas sa kanilang bahay at nagkilos protesta dahil sa tila pang lulupig ng mga otoridad, particular na sa KOJC compound kung saan umakyat na sa 7 ang nasawi. Hindi na daw sila papayag na api-apihin pa sila ng mga nasa gobyerno kahit wala naman daw silang ginagawang mali at ang kanilang karapatan ang kanilang pinaglalaban lamang. So yan mga kabayan, speaking of, sinasabi kanina ni General Marbel na no one is above the law. O yan mga kababayan, magtatanong po tayo ngayon. Sino po ang mayroong responsibilidad? Sino po ang accountable, no? Doon po sa nasawi, sa pagsiserve po nila ng warrant dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Di ba? If no one is above the law, sino po? Si General Torre ba? Ang mananagot? Si DILG Secretary ba? Or ikaw mismo, General Torre? Or even the President? Di ba? Kasi sabi mo, no one is above the law. Lahat kayo siguro ay accountable doon po sa pagkakasawi ng isang membro, no, ng KOJC doon po sa inyong paglusob ng bawat Pilipino. Hindi na daw papayag pa na magdadagdagan muli ang dugo sa Davao City, kaya ngayon pa lamang ay sinimulan na ang tunay na laban. Ipapakita daw ng mga rally-hilistang ito sa kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat na siyang bumaba sa pwesto dahil sa hindi nito tamang desisyon na makapagsasanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted,
Pangulong Bongbong Marcos, sana lang po pakinggan ninyo ang hinaing ng mga tao, hindi lang po taga Davao kundi buong sambayanan. Masyado po kasi kayong tahimik, kontento po kayo dyan sa Malacanang at wala kayong ginagawa kundi mag-utos sa inyong mga tauhan na taliwas naman sa sanligang batas na. I voted for you Bongbong Marcos kahit nandito kami sa ibang bansa. Nagsikap kaming nagpunta sa Parisinto kahit may kalayuan sa aming lugar para masuportahan kayo noong eleksyon 2020. Pero ano na ngayong ginagawa ninyo? Yung nakulong at nisintensyahan pinalaya ninyo, yung nahuling smuggler, binigyan ninyo ng posisyon sa gobyerno at marami pang ibang katiwalian. Nadaig mo pang iyong ama ng diktador, Bongbong Marcos, kung hindi ka man mag-resign sa iyong pwesto ngayon, sad to say katapusan na ng inyong angkan. Wala nang nagtitiwala sa inyo, maswerte ka lang dahil dinala ka ni Vice President Sara pero wala kang utang na loob. Hindi man si miyembro ako ng KOJC o taga Davao, ngunit makakatiyak po kayo na ang aking full support sa inyong mga kababayan. Tama na, sobra na, itigil na ang paninikil at walang kwentang pamumuno ng Administrasyong Marcos. Sayang sapagkat kahit hindi ko naabutan si Marcos Sr. at lumaki ako na puro paninirang ginagawa sa kanya, ngunit namulat sa akin ang mga nagawa niya sa bansa at doon ko hinahangaan ang Marcos. Ngunit sa pagkakataong ito, sa mga nangyayaring kaguluhan, pagkakawatak-watak ng bansa dahil sa mga walang kwenta at mga hayop na kabuhaya sa kapangyarihan at dahil na rin sa mga mahinang pamumuno ni Marcos Jr. na sayang niya ang pagkakataon na ibinhangon muli ang kasikatan ng mga mabubuting nagawa sa kanyang ama sa kanyang panahon para mapabuti at paunlarin ang bansa. Ito lang masasabi ko bilang isang Pilipino na nagmamahal sa bansa. Hashtag never to Marcos ever again. Hashtag Bongbong Marcos resign. Dapat buong Davao ang mag-rally kahit hindi sila taga KOJC. Mahalagang ipaglaban ang karapatan mga taga Davao. Magkaisa na para sa katarungan sa lahat nga ng taga Davao. Taga Davao, huwag nyo ninyong panoorin ang iyong mga kababayan kundi tulungan ninyong dahil taga Davao din yan at ipakita ninyong may malasakit din kayo sa mga kapwa taga Davao. Calls for neighboring countries stream journalist media to cover the oppressive and lawless of Marcos administration. Bongbong Marcos, Liza Marcos, Martin Romualdez, and special mention to Amy Marcos, a judge with no words of intervention at all. Daming nabudol. Ako rin hanggang ngayon, di pa kami nagbabati ng pinsan ko. Lenny siya. Ba't ko daw binoto ang magnanakaw? Pinagtanggol ko. Ito kinalabasan now. Tinatawanan ako. God help us the whole place please. Kayo na po ang gumawa ng paraan na mawala na ang mga ito for the sake of the people of our countrymen. Kaya mo ba yan Marcos? Kung yan ay lulusol sa Malacanang, Davao lang yan. Paano kung magsuguran dito yan at magkatagaluzon pa? Naku, grabe dami ng galit sa iyo ngayon. End quote. So yan mga kababayan, hindi na nga mapigilan na ang bugso ng damdamin ng Davao mga kababayan. Oh. Well anyway mga karibyo natin, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.